views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Hello everyone, I'm Angeli De Los Reyes, your Miss Philippines Earth 2013, and you're watching Subic Broadcasting Corporation TV 22. Enjoy watching! Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong dain? Kibigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, servisyon totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa ma-impluensya, si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher drug addict, magtago na kayo, ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magbago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala din alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher drug addict, magtago na kayo, ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Yes, magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. At kahapon hindi po tayo nagkakasama sa Himpapawid dahil wala na namang kuryente doon sa transmitter namin. Kaya humingi po kami sa inyo ng paumanhin na hindi po tayo nagkakasama kahapon. Kaya ngayon, bubusugin ko po ang inyong inaasahan sa araw na ito. Kaya good morning sa lahat, sa 17 mga barangay sa buong Olongapo, maging dyan sa lalawigan ng Zambales at Bataan. Magandang umaga sa inyo. Kasama ko pa rin si Ding Grabo. Ding. Magandang umaga, Tom! Hola, amigo! Balik bigwas na naman. Kasi kahapon nga, nabanggit nyo, may inaayos yung OEDC kahapon. Buti na lang at matakin mo, alas 7 kahapon nag-umpisa yun hanggang alas 5 eh. Hanggang alas 5 ng hapon. Hanggang alas 5 ng hapon. Kaya kailangan na talaga natin ang generator. Delikado eh. Mukhang pagdating malapit ng eleksyon, mukhang delikado, mukhang may paglalagyan tayo nito ha. Mukhang wala na tayong broadcast nito. Pag ganon. Ibig nyo sabihin, sinasadya? Hindi naman siguro. Oo. Nagpahatid... Mabuti lang yung nakahanda. Nagpahatid balita yung taga-OEDC, nabasa ko nga sa ating palatuntunan sa umaga, na gano'n nga alas 7 hanggang alas 5 ng hapon, 10 oras eh. At ngayon, kami ay magpapatuloy na sa aming programa. Alam ko namang nananabik na po kayo. Mga kaibigan, binabati ko muna lahat ng mga taga-subaybay natin. Lalo na po ang mga nasa loob po ng Hall of Justice dito sa Olongapo. Lalo na kay Rolly Magap. Nanonood po sila ngayon. Yung mga security guard sa loob ng Justice Hall, mga maintenance division,
at ibang mga clerk dyan nanonood po ng programang Bigwas. Magandang umaga sa inyong lahat. Sana nasa mga maayos kayo kondisyon ngayon nasa inyong mga trabaho. At gano'n naman, si Chichi naman ng Santa Rita, good morning. Gano'n din ang lahat nating mga kaibigan dyan sa Gordon Heights, dyan sa Tabakuan. Gano'n din dito sa ating mga kaibigan dyan sa Gordon Heights na laging nakasubaybay at gano'n din sa mga taga-SBMA. Sa mga taga-SBMA, lalo na sa maintenance, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Pero yung bago ko po ibibigay kay Ding ang listahan ng mga pagbati ninyo. Kala ko listahan ng utang. Oo, hindi listahan ng utang. Ay mayroong kasing mga mensahe nung nakaraan na hindi na namin napansin na pumasok ay galing sa 0946 Anduli 25 nung sinabi niya na nung guest natin si Rick Basanyes, yung isa sa mga tatakbo na konsehal ng lungsod. At sa Biyernes naman ang asahan naman ninyo si Mike Macapagal po, yung tatakbong congressman, ang iniimbitahan natin dito sa ating himpilan. At ngayon, ay babasahin ko muna yung kanyang mensahe galing sa 0946 Anduli 25. Sabi niya rito, go lang, Papa Rick, at I love you. Good luck for you. From your princess baby ko, sabi niya. At ito naman, galing naman sa 0933 Anduli 58, sabi niya, Go Dayan Bigwas. Tanong ko lang po kung kailan ba ang effectivity ng 2,000 increase ng mga pensyonado sa SSS. Ay pumasa na po kasi yan sa Congress at saka sa Senado. For implementation na po yan. Magbibigay po yan ng notice po sa inyo. At hayaan nyo po. At patuloy ko pong subaybayan yung increase po ninyo dyan sa inyong mga pensyon na mula sa SSS. Sa ating masugid na taga-subaybay na si Ruben Fibre. Yan sabi niya. At nanonood na raw sila ngayon ng Bigwas. Yan At nagpapasalamat sila doon sa kanyang kamag-anak na natulungan naman ni Jay Konghon, ni Mayor Jay Konghon. Nakikita ko naman kasi talaga ang serbisyo talaga nila doon. Hindi sa pinupuri ko sila. Pagdating ng hapon, wala na yung nangangailangan ng mga may taga-kanya-kanya kasi silang nag-aasikaso doon eh. Pag halimbawa, may namatayan, may nag-aasikaso sa mga namatayan. Pag may hospital, may nag-aasikaso talaga. Ibang-iba. Pumunta ka ng Olongapo. Lalo pag senior citizen ka, ay pagdating ng pasok mo lang doon, alas 8, ay sigurado, baka alas 8 ka rin ng gabi maharap. Bibigyan ka lang. Doon sa Subic, iba, malayong-malayo. Pagdating ng alas 2, wala ng tao. Wala na nanghihingi. Lahat na pagserbisyuhan na. Hindi katulad dito na grabe. Okay. Mamaya, mapapanood pa ninyo ang grabing kahihiyan na inabot ni Rolin Paulino. May video tayo niyan. Mamaya, Ding, magbasa ka muna. Okay, napag-aalata sila tuloy. 0939, ito po naman ay yung previous na texter natin. So, bibigyan natin ng daan at mukha yatang nagtatampo na rin sila. Good morning po sa inyo. Bakit po ang permanenteng trabahador ng ESMO, isa lang po ang day off? Di ba po ang batas, dalawa ang day off ng mga regular? Saan po napupunta yung sobrang pinapasok ng mga empleyado ng ESMO? ESMO lang naman ang ganon. Sa departamento ng City Hall, sana po malaman ni Mayor at matulungan niya ang mga empleyado. Matagal na ginagawa yan ni Mr. Dante Ramos. Wala Okay. naman yata alam yan sa batas. Ang alam, pambong. Pambong Pambong siguro mandambong. Mandambong siguro. Alam na ni Mayor yan. Imposibleng hindi alam ni Mayor yan. Kaya kayong mga taga-ismo na argabyado lagi sa pamamalakad ngayon, ay alam naman namin ang puso ninyo pula. Alam naman namin na ang damdamin ninyo ay makagordon. Kaya silent lang kayo. Pag tinanong kayo, pag sinabi nga, sino iboboto natin? Kunyari, sabihin ninyo, ay siyempre, nagkasalukuyan pa rin. Pero pagdating ng eleksyon, magsulid gordon na kayo. Hindi kayo nakakaranas ng ganun. Okay? Papapanood po ninyo kami sa Katbi sa Channel 98, 93, at 805. Yan po sa Katbi. Okay. Eto po mga kaibigan. Bakit marami na rin ayaw
maraming naaasar sa pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. Lalo na, inuuto pa niyang mga vendors. Yung mga vendors dati, nung kasalukuyan, mga 1 taon to hanggang 2 taon pa lang siya. Gusto niya pasagasaan sa mga jeep. Ngayon, anong ginawa niya? Inaamo-amo niya. Bibigyan daw niya ng pwesto, ganito, diyan daw, hili-hilira kayo. Inuuto na naman kayo dahil alam na niya na malapit ng eleksyon. Huwag po kayong magpapaguyo. Pag naupo, ang gusto ko, ako ang mag-aayos sa inyo dyan. Masisiyahan kayo. Hilingin ko lang naman, hindi ako mag-aayos. Hilingin ko sa kasalukuyang, sa uupo, na ganito ang procedure gawin. Tingnan mo, magiging masaya kayo dyan. Okay, eto naman. Lumaganap na ang nakawan, lumaganap na ang druga, lumaganap na ang kriminalidad, lumaganap din ang prostitusyon. Mula ng kasalukuyan, mula ng maupo ang kasalukuyang administrasyon. Panoorin natin ang video ng kasalukuyang itong grabing paglala ng prostitusyon dito sa Olongapo. Alam mo yung babae, kahit 200 na lang, hahabol-habol doon sa lalaki. Eto, panoorin ninyo. $200 lang para makabili lamang. Kawawa naman. Hindi ko nilalait. Sa sobrang hirap siguro. Di ba? $200 na lang, habol-habol pa yung babae. Mabuti nga, wala doon si Ding. Mabibigyan ng 200. Bibigyan ko yun. Bibigyan lang. Dadagdagan ko pa. Dadagdagan pa. Ganon kalala ang prostitusyon natin dito sa Olongapo. Alam mo, dahil sa kakulangan ng trabaho, alam mo bang ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon? Gagawa sila ng paraan na maitayo kagad ang Gordon College sa Ubal. Ngayon, itong piso na pinamumunuan ni Esquilio, ni Mario, si Boy Scout na Esquilio, ay mag-hire siya ng libo-libo na mga manggagawa umano. Dahil yan ang kanilang ipapangako na ganon ang kasalukuyang administrasyon, maraming natutulungang trabaho. Patatrabahuin nila. Itatayo nila ang Gordon College kagad-agad dahil gusto nilang maitayo kagad ang SM sa Marikit Park. Ayan ha. Gusto nila na patatanawin ng utang na loob ang mga taga-Olongapo sa pamamagitan ng pag-hire ng karpintero, laborer, mason. Buti sana kung kasama si Paulino, mason yun eh. Di ba? Mason ang grupo. Yan po mga kaibigan. Ay yan ang totoo na gusto na naman nila kayong alinlangin. Normal lang naman na bigyan nila ng trabaho ang mamamayan ng Olongapo. Dahil sila ang hinalal natin at nagtiwala tayo. Pero ngayon, dahil sa kapalpakan ninyo, gusto lamang ninyong gamitin ang mamamayan ng Olongapo para makaupo kayo uli. Nagkamali po kayo. Hi, Walter. Good afternoon. And of course, you're watching on TV22 Big Watch. Thank you. Okay, patuloy po tayo mga kaibigan. Medyo nag-iinit na kasi yung karburador ko tungkol doon sa prostitusyon. Mantakin mo, babae na lamang, naghahabol 200 lang. Patawad pa. Gusto nyo, babaan ko pa eh. Di ba? Nakakaawa na ang prostitusyon. Kaya pala, marami na rin nagluloko. Kahit mga opisyal ng lokal na pamahalaan, binababoy na ang kanilang tanggapan. Gumagawa na ng kahalayan sa ibabaw ng lamisa. Ayan, hindi pa raw nagpukuntinto. Para bang meron pang taga-office of the mayor, pumupunta pa doon.
Kung baga sa Bisaya pa, sa salitang Bisaya pa, adto lang para magpatakmag. Adto lang para magpatakmag ba? Ayan. Oh, kaya, ay sus, nako Ginoo talaga. Ganon kalala ang ating kasalukuyang pamamalakad ng lungsod na ito. Ngayon, pilit nilang pagtakpan. Sinasabi nila, nagtaka nga ako nakakuha pa raw ng award sa civil service. Paano nangyari yun? Anong award samantalang ang Paano nangyari yun? lungsod ay hindi nalinis-linis? Hindi nalinis-linis. Napakalayo doon sa competition. Pero nakakuha. Ay, naku, Ginoo ko. Magkano? Samantalang ang ating Olongapo lumaganap, lumakas ang droga. Pati City Hall, nabagsakan na ng droga. Pero dininay nila. Wala daw. Sabi nung kanilang mga tauhan, lang mga alipores ni Mayor Rolin Paulino, wala, hindi totoo yan. Tingnan natin. Ipalabas natin ang yung lumabas na resulta ng droga. Diyan, sa City Hall. Eto, ipapalabas natin tingnan nyo. Kung paano ibinagsak ko. Yan Galing po yan sa Civil Security and Safety Unit. Ayan, malinaw. Ang report na yan, 28 ng April. Malinaw na powder ang substance or drugs ang nakuha ng miyembro ng CSSO doon sa engineering, city planning department. Ayon sa laboratory, ay naku po, isa pong illegal or dangerous drugs. Natuloy natin, mayroon pa dyan Sino ang pumirma niyan? Alam mo ba kung sino ang pumirma niyan, Ding? Tingnan nga natin. Sa pagtuloy-tuloy niyan, ayan! Sino yan? Di ba tauhan ni Mayor Rolin Paulino? Si Felipe Bulina. Malinaw na sinasabi na isang powder o isang drugs ang ibinagsak dyan sa city planning. O kita nyo na. Ngayon sasabihin ninyo, hindi totoo yan. Ay pilit lang kasi ninyong tinatago ang katotohanan dahil gusto ninyong palabasin na malinis kayo na nakaupo dyan sa City Hall. Ngayon, itong mga taga-Olongapo, ay imposible na rin kung hindi kayo maniniwala. Malinaw na nga yan Di ba? Ewan ko lang. Kung yung iba, kung bakit hindi pa sila maniniwala ng Nako, nakakahiya naman. Okay, balikan natin. Mabuti sa inyo dyan, may droga rin ba dyan? Kasi lumaganap na ang droga dito sa Olongapo. Ngayon, pilit pa nilang itinatanggi. Ang layunin pa ng kasalukuyang administrasyon ay sirain ang para manalo lamang siya, sirain ang pamilyang Gordon para magkawatak-watak. Pag nagkawatak-watak nga naman, ay sigurado mananalo siya. Ito, mga kaibigan, handa kayo. Panuorin ninyo ito at ang sinabi. Dahil ang nag-text pa nito doon sa isang kasamahan nating mamamahayag sa Maynila, ang nagpapatanong pa umano nito ay si Mayor Rolin Paulino. Ewan ko kung si Mayor Rolin Paulino o baka yung mga bayarong ang nagpapatanong. Hindi nila akalain na mapapasubo at mapapahiya ang mayor ng Olongapo. Atin pong panoorin ang paliwanag ni Senador Dick Gordon. Eto na po. Okay. All right. Another question. From Mayor Rolin Paulino of Olongapo. What do you think about your brother Bong Gordon when he left Olongapo City with a 5 billion peso electricity debt and his administration was mired with corruption allegations or mired with corruption I don't allegations? even know what you should say. This is running against my brother and he's scared. Well, let me just ask the question. Let me Go answer ahead. the question. Yeah. The debt of Olongapo has been there for long. Even during my time there was debt. Yeah. Every time there's a change, the people don't pay during elections. That's why my brother had to privatize that. So now the power system is offered. Now that it's privatized, people have to pay, otherwise they're cut off the power. Oh. So people don't pay power, then you have a debt. It's as simple as that. Hindi ka magbayad, Yeah. lalaki yung utang. So who pays for it now? Well, the private corporation has taken over it, and they assume the debts, and yes. The local city will have to. I understand the government is trying to collect from the people that they see now have not paid all along.
You see? And by the way, Paulino was one of those guys who kept trying to take advantage of his alleged neighbor. You know, I almost saved his father's life. His father died. He went to me in a basketball court, and I left the game, and I brought his father personally to the hospital. This guy has no sensitivity to where he comes from. This guy has no sensitivity to where he comes from. Naku, kasakit nun. Hindi ka ba, naintindihan mo ba yun? Paulino, wala kang utang na loob. Nakita mo na. Ang mali nito din, dahil sila pa umano ang nagpatanong nito. Ah? Ganon? Ang akala nila, magagalit o mababasag pag ang pamilyang Gordon sa pamamagitan ng kanilang pagtatanong. Ang inaasahan nila na magsalita itong si Dick Gordon na pabor sa kanya. Sa kanila. Oo. Ah, Eh ngayon, walang utang na loob. pagkakaintindi ko ron, no, yung walang, ang pinagmulan niya, hindi niya nilingon kung saan siya nagmula. Oo. At ika nga yun, tuwirang salita, Oo. walang utang, Utang na loob. Hmm. Yun. O, di ba? Paulino, uulit-ulitin ko yan. Gagawin ko yan dito yan sa every 15 minutes para malaman ng mamamayan ng Olongapo. Maganda nga siguro yun. Paano ka tinulungan ng husto ng Gordon? Ngayon gusto mo pang basagin ang pamilyang Gordon. At ngayon, ano narinig mo? Wala kang utang na loob. Anong ini-issue ninyo? Dahil malaki ang pagkakautang ng Olongapo, ano sabi ni Senador? Sa panahon pa lamang niya, may utang na ang Olongapo. Malinaw. Sa kuryente. Kuryente po ang pinag-usapan. Sa panahon pa niya, mayroon ng utang ang Olongapo. Dahil marami ang hindi nagbabayad. Dahil nga dyan, sa mga flat rate na yan. At yung mga sinasabi na mga kawatan sa PUD. Kaya nga maraming guminhawa dyan sa pagnanakaw Dahil doon, nagkakautang ang lokal na pamahalaan. Dahil ang PUD ay nasa ilalim ng lokal na pamahalaan. Inamin ni Senador Dick Gordon na sa panahon pa lamang niya, may utang na. Mga kababayan, huwag po kayong magpauto kay Paulino. Malinaw. Sino pa ba ang inyong napupusuan? Yung walang utang na loob? Kanyang tumulong nga sa kanya, ay kinagat pa niya. Kayo pa kaya? Napakalinaw. Anong sabi niya? Natatakot lamang yan dahil tumakbo na uli si Bong Gordon. Gumagawa sila ng ingay para masira ang Gordon. Wala na. Gising na sa katotohanan ang mamamayan ng Olongapo. Baka mayroon pang nahuli na hindi pa napanood. Ulitin na natin yan. Para mapanood ninyo, namnamin ninyo ang pagkasabi ng panganay ng mga Gordon. Ito po. Okay, all right. Another question. From Mayor Rolen Paulino of Olongapo. What do you think about your brother Bong Gordon when he left Olongapo City with a 5 billion peso electricity debt and his administration was mired with corruption allegations or mired with corruption I don't allegations? even know why you should say this. He's running against my brother and he's scared. Well, let All me right? just That's ask one. a question. Let me Go answer ahead. the question. The debt of Olongapo has been there for long. Even during my time, there was debt. Yeah. Every time there's a change, the people don't pay during elections. That's why my brother had to privatize that. So now, the power system is offered. Now that it's privatized, people have to pay, otherwise they'll cut off the power. Oh. So, people don't pay power, then you have a debt. It's as simple as that. Hindi ka magbayad, lalaki yung utang. So who pays for it now? Well, the private corporation has taken over it, and they assume the debts, and yes. The local city will have to. I understand the government is trying to collect from the people that they see now have not paid all along. You see? And by the way, Paulino was one of those guys who kept trying to take advantage of his alleged neighbor. You know, I almost saved his father's life.
his father died, he went to me in a basketball court, and I left the game, and I brought his father personally to the hospital. This guy has no sensitivity to where he comes from. This guy has no sensitivity to where he comes from. Ayun, naunawaan na po ninyo. Ayun ang ang sakit ano. Ewan ko kung hindi siya natutunaw sa kanyang inuupuan ngayon. Doon sa salitang yun. Ay, ayon kay Senador Dick, yung father daw ni Mayor Paulino ay tinulungan niya previously. Ayun, So lumalabas na, well, yung anak naman naging ganyan, wala kang utang na loob. At ito pa ang sinabi niya, napakalinaw. Nga ini-issue nga naman itong Paulino na ito na lalo na yung mga tauhan niya na ginastos daw ng ng Gordon ang pambayad, yung bayad ng mamamayan. Ang patunay nga na maraming hindi nagbabayad, nagkaroon pa sila ng koleksyon, yung tawag nung anong tawag nung nakaraan, na nangungulikta sila. Nangungulikta sila sa kuryente. Napatunayan nila na maraming hindi nagbabayad. Di ba? Napatunayan ng kasalukuyang administrasyon na napakaraming hindi nagbabayad. Kaya mayroon silang kulikta noong nakaraan. Ngayon kung saan nila dinala yung nakulikta nila. Di ba? Ay ngayon, ang nangyayari, napapahiya na sila. Mga kababayan sa Olongapo, ugaliin ninyong manood lagi ng Bigwas at lagi ninyong namnamin ang sinasabi ni Senador Dick Gordon. Kaibigan, bagamat naubos na po ang aming oras. Sige, magpapaalam na tayo. Yung mga kaibigan kong solid talagang Bigwas boys, itong sina Romeo Benson, si Oka Iclarinal, yan mga sina George, dyan si Jong Narvades, kanya lola dyan sa Old Cabalan yan sila. Okay, si Fernan, si Larry ng Hitback Band, yung mga kasamahan niya, keyboard player yan si Larry. Okay, sa mga supporter, sa mga texter, sa mga taga-panood ng Bigwas, kayo ang higit na kailangan ng bayan, lalo na sa 2016. Ding Grabo po, enjoy your lunch. Babu. At ako naman si Tommy Abili, ang inyong lingkod, ang lagi niya sinusumbungan at dinadaingan na huwag lang pera, ha? Ako naman si Tommy Abili po, ang inyong Bigwas! Sistema dito sa ating lungsod, mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abili. Wawakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abili magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan sa programa.